Hello guys, I'm just Flores Witchcraft, your kuya. So marami nagtatanong sa akin about dun kay Elma. So ito yung sabi niya, good eve po, umusta po topic mo na po ba si Ma'am Elma? So nga raw syempre guys, ang sinabi ko ay, huwag niyo masamain there are bigger problems and bigger warnings I should concern. First, she is well and intelligent enough to handle herself. She needs support, not pity. I am a faith healer and a spiritual visionary. My priority is to save people's lives as many as I can. Yun ang mission ko at binigay sa akin ni God. I have to do it first, thank you. And I am born out, blah 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 blah. And mapapatawad niya pa din si Sir Gavin. Bantayan nyo lang and thank you for saying. Ayan. So, yun nga. So, ayokong pangunahan si Ma'am Elma sa desisyon niya. She is a very, very intelligent woman. At marami rin mga nakakapansin na, ito nga, marami sinabi na, ayun nga, binati daw yung about kay Sir Gavin, kung binati raw siyang birthday, binati naman daw siya, ayan. May mga comment nakita ko, may karapatan siyang umarte, maganda siya, ganyan, parang hindi na siya yung Elmang kilala kapinpin. Nag-iba na rin yung ugali, guys! Ayan ba't parang sumungit samantalang sa vlog dati nakangiti. Na iba na yung ugali Ma'am Elma, hindi ka naman ganun attitude, ganun ba? And guys, napakarami talaga, ayan Ayan, dami na raw nagbago sa kanya, ganyan-ganyan. Ayan, nag-aagreehan sila lahat. Ang taray na, ayan, pautol ko. So nangangalay na ako, ito na lang, may karapatan siyang umarte, maganda siya. So tama naman po yun. Ito yung na-sense ko bilang faith healer at ayun, ito yung na-sense ko. Guys, she is hurt. She's moving on. And part yun ng pagko-cope niya sa moving on niya. Hindi po siya nagsungit, hindi siya nagtaray or what. Yun yung evolution niya. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na masamang tao o masama na yung maging ugali ni Ma'am Elma. Hindi naman po. It's her way of coping. Diba? Meron po tayong kanya-kanyang pamamaraan kung paano tayo magko-cope ng, lalo yun sa kanya, napakatagal ng relasyon nila tapos ganun yung kinahinatnan, diba? So, ayun. So, and she doesn't need pity. Okay, ang kailangan po niya ay support. So, sumuporta na lang po tayo. At alam ko naman na yung mga nagsasabi ng ganun sa kanya, yun po ay mga pan ni Sir Gavin. So, wag na pong mahati yung mga pan ni Sir Gavin, wag na rin pong mahati yung mga pan ni Elma. Diba? Support na lang. May kanya-kanya silang choice, alam na po nila yung mga ginagawa nila at suportahan na lang po natin. Pwede nyo namang hindi suportahan yung ayaw nyo, pero, diba? And, you have no idea kung anong sinacrifice ni Ma'am Elma. She have sacrifice. Napakalaki po ng sakripisyo niya. Okay? At ramdam na ramdam ko yung kanyang hinanakit hanggang ngayon. So let her, she's doing her job, nililibang niya yung sarili niya at ayun. Marami pong magiging, ang mukha po ni Ma'am Elma makikita nyo sa mga billboard. Marami siyang mga maano na deal. Okay, marami po siyang mga racket ngayon na God bless her soul. God bless her pala. Yun yung nakikita ko kay Ma'am Elma. Magiging okay po siya at yes, nakikita ko sa future nilang dalawa, magkakapatawaran naman sila. Pero ayokong pangunahan but I already know. Bigyan ko na lang kayo ng hint. Yun yung hint ko, magkakapatawaran naman sila. Sila ba yung makikita pa sa vlog? Yes, makikita pa po sila sa isang video. At ayokong i-spoil lahat yun. Karapatan po nila yung privacy na yun. At bilang faith healer, ako po ay hindi ko masabing magaling akong manghula lang dahil sa lahat ng sinasabi ko yung nagkatotoo. Alam ko po yung limitasyon ko at alam ko yung power na binigay sa akin ni God may limitasyon din talaga. Hindi ibig sabihin ng kaya ko ay dapat kong gawin, okay? So yun na po yung nasagot ko na po yung matagal nyo nang gustong anuhin ko. So yung inuuna ko munang hula at mga babala ko, yun nga yung about sa sumpa ng 2026 na lahat ng mga nangyayari sa atin, okay, ay parusa ng Diyos yun. Mga nangyayari ngayon. So, yun. Patibayin na lang talaga tayo ng pagdadasal. So, yun. Si Ma'am Elma po, she is well. She needs the privacy and let her cope with her own breakup. Kasi, ang sakit po nung niya, ramdam na ramdam ko po yung sakit na pinagdadaanan niya. Hindi ko siya friend, hindi ko siya ka-close, hindi niya ako kahit kailan papansinin. I don't exist in her world, but I felt her pain. I felt her pain. Para sa akin ay dapat siyang suportahan. Dahil hindi naman po ako para mamintang or magsabi ng ill sa ibang tao, pero masasabi ko po na siya po yung nagdala ng sakit. At napakalakas niya.
Kasi kahit ganun yung biruin yun, sobra siyang nasaktan, parang niyurakan yung puso niya, pero umalis siya sa sitwasyon ng wala siyang sinabing masama. Wala siyang sinabing masama, bagkus may pinortektahan pa siya. Di ba? Sa panahon ngayon, makakita ka ng ganyang babae na makikipaghiwalay sa'yo, tapos puro magaganda ang sasabihin sa'yo, puprotektahan ka. Walang ganun. Si Ma'am Elma lang yung nakagawa niya, nakilala ko. Nang kilala ko na hindi ako kilala. What I mean. Pero yun nga, God bless sa'yo, Ma'am Elma. Ay, napakaganda ng puso mo, napakabait mo. At wala pong nagbago kay Ma'am Elma. Kung meron mang nagbago sa kanya, ay yung itsura niya at napakaganda. Okay. So yan po yung evolution ng kanyang breakup, pero it doesn't mean na siya po ay masamang tao. Dapat na siyang kutyain. She doesn't deserve that. No one should deserve that kind of heartbreak, lalo't sa mga matitino. At nakakalungkot lang po din po talaga yung pinagdaanan niya. So I'm here to extend my support, Ma'am Elma. Yan, isa rin ako sa lagi nagche-check out ng mga products niya. Yan, check out ako. Sinusuportahan ko siya. Ayun, ganun na lang din yung gawin ninyo. Tsaka dapat nakaka-relate kayo sa kanya. Kasi bilang babae, 'di ba? Well, it's kind of good na hindi niyo kinakampihan yung kasarian niyo dahil lang sa kasarian niyo, 'di ba? Pero yung bang makarelate kayo sa pinagdaanan niya, dahil marami pong ang nakarelate sa kanya. Siyempre, 'di ba, lahat na karamihan naman talaga sa mga naloloko puro babae. Di ko sinasabing ganun yung nangyari sa kanya, pero karamihan po talaga sa mga broken relationship, kadalasan po talagang babae po talaga yung nagdadala. At nakakalungkot yung ganun. And I know that. I felt her pain. Dahil ganyan din ng mga kliyente ko. So yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyong lahat. Si Ma'am Elma po ay kailangan ho niya ng suporta at ay panalangin natin ng kanyang recovery ba. Yung kanyang evolution po ay she is a very very good person po. Na mas marami pa po itong natulungan behind the scenes kaysa sa harap ng camera. So yun lang po yung gusto kong, it's unfortunate na nangyari sa kanila, Sir Giving, kung ano man yun, but Ma'am Elma, you have my support. So yun, maraming salamat po sa mga nanood nito. Yan, sana po yung nasagot ko na yung mga katanungan na gusto ninyo. Wala naman akong dapat sabihin na hindi maganda kay Ma'am Elma, di ba? Biruin nyo, malis sa relasyon, tapos wala siyang sinabi mo sama, no? Talagang tinake lang niya yung, parang binasa na lang niya yung script, sige. Pero ramdam ko yung dismaya niya, ramdam ko yung sakit. Wala nga siyang naramdaman na galit Sakit na lang Na parang naawa na lang siya sa sarili niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya. May mga times na naiiyak siya. Hindi niya pwedeng i-deny yun dahil nakikita at sa sense ko siya. Meron pa rin guys na talagang syempre, 'di ba? Hindi naman ganun yun pero ngayon, kung ano man yung meron siya, kung ano man yung rangya na meron siya ngayon, yung blessing na meron siya, at least pinaghirapan niya. Hindi na siya nakaano lang sa isa. At ever since naman nagtatrabaho siya ng sarili niya, 'di ba? Never siyang umasa. Pero independent siya. Pero kahit na alam niyang independent siya, hindi niya pinaramdam sa karelasyon niya na hindi good provider 'yon. Kahit siya ay independent, 'di ba? Pinaramdam pa rin niya roon sa kay Sir Gavin na yung title na you provided good for me. 'Yon, 'di ba? Pinaramdam niya 'yon. Very good po si Ma'am El, mabihira na yung ganyang babae na manunumbat. 'Yun. So 'yun, maraming salamat po. Siya ay tunay na may pinag-aralan ho. So 'yun, maraming salamat sa nanood. Miss Elma, kung sakaling mapanood mo to, I'm sorry na ginawa kitang topic ngayon. Gusto ko lang i-justify yung yung side mo na alam ko namang hindi mo kailangan justify, hindi mo ko kailangan, pero I just bilang faith healer, bilang guidance ng tao, ay kailangan kong yung side mo because you don't deserve the hate. For most people, don't deserve that. For all of people, should be the last person who may experience something like that. So yun lang po. Again, I am Joseph Flores Witchcraft. Thank you po sa panonood.